Ipaaresto kung hindi sisipot ang mga contractor na ipinasabina sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control projects. Ating saksihan. May babala si Senate President Chis Escudero sa mga kontraktor na mangi-isnab sa sabpina para sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control project sa September 1. Kung hindi nga nila susundin ang sabpina ng Senado, ang susunod na doon ay arrest warrant na hindi ako mag-aatubiling pirmahan kung hindi sila pupunta at magpapakita dito sa patawag ng Senado. 10 sa pinakamalalaking kontratista ng flood control projects ng gobyerno ang sinabpina ng Senado matapos isnabi ng una nitong pagdinig. Kabilang sa iniimbestigahan ang aligasyong naging bagmen at legmen o ano ng mga kontratista ang ilang district engineer ng DPWH. Kasunod yan ang tangkang panunuhol umano ng isang district engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Tingin ni Senador Raffy Tulfo, malawakan ang sindikato sa mga district engineering office. Dapat makasuhan siya dahil nag-iimbestiga, iniimbestigan sila sa mga kalukuhan and then manunuhol sila. Yan man talagang gawain ng mga karamihan sa mga longolongan, karamihan sa mga kota para makaiwas sila doon sa kaso at kahiyan, magpaprime sila. I think it's widespread. Kaya nga sa mga susunod na hearing sa Blue Ribbon, so ma-identify kung sino yung mga district engineer na kailangang imbestigahan. Kumbinsido si Senador Amy Marcos na malakas ang loob ng mga district engineer at contractor dahil may malaking tao sa likod nila. Ako ay nanghihinayang kay Secretary Bonongan sa napakaraming mahuhusay na USEC, RD, DE. Huwag nating lahatin. Kailangan kilalanin na talaga yung DPWH ay isa sa mga department ng ating gobyerno na halos lahat seso. Lahat yan qualified. Dami-daming exam, ang dami-daming drone, sangkatutak na requirement. Kaya magagaling sila. Kaya lang, pinapakialaman ng todo-todo ng mga politiko. Dagdag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Wala dapat santuhin kung sino man ang involved dito, senador, kongresista, etc. But we also look into the facts dapat, no? Merong katulad nung sa Bulacan na binisita ni Presidente, pati yung ghost projects, nasa NEP nasa National Expenditure Program. Ayon din kay House Infra Committee Co-Chairman Teddy Ridon, hindi congressional insertion ang maanumalyo umanong proyektong sinita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Baliwag, Bulacan. Batay sa pagsusuri niya sa National Expenditure Program o yung panukalang budget na isinumite ng ehekutibo sa Kongreso at sa General Appropriations Act, galing ang proyekto sa NEP. Marami po sa mga napuntahan po ng Pangulo ng Pilipinas, particular ho sa Bulacan, kahit po yung nasa Baguio, ay mga National Expenditure Program originated projects. Hindi po ito Congressional Initiative originated projects. So kasama po rito yung pong Ghost Project na supposedly ginawa po ng First Engineering District ng Bulacan through Sims Construction Trading. Sagot ng DPWH, We'll try to find out if this is correct. Maybe if it is left or initiated, we will try to find out. Pero for as long as it is ghost project, then we'll have to file the necessary charges against those who are included in the Opo. In fact, today I think I have issued the preventive suspension of the district offices involved in yung mga ghost projects. kasama sa ipatatawag ng komite sa kanilang investigasyon ang top 15 contractors na binanggit ng Pangulo at mga opisyal ng DPWH, Commission on Audit at BIR. Ang COA, iniutos na ang inspection sa lahat ng flood control projects sa Bulacan mula January 1, 2022 hanggang July 31, 2025. Prioridad ang mga proyektong pinakaginastusan ng gobyerno. Ang BIR naman, magsasagawa ng tax fraud investigation sa mga kontraktor ng maanumalyo umanong proyekto. There should be criminal charges for ghost projects. If it's a 55 million project na pinera, di ba plunder na yun? Aabot ba ang sisi sa kalihim ng DPWH? We will see kung ano ho yung level ng kanya pong responsibility. Pero again, kung ina-admit niya halimbawa na meron pong failure to check at the level of the central office or at the level of the regional director, there is ultimate responsibility on the Secretary of the Department of Public Works and Highways. They'll have to establish my liability kung ano kung nangyayari po doon. Pero sir, at this point in time, you are confident, you can confidently say you did not benefit from any infrastructure Absolutely. project. Wala pong corruption on your Absolutely on my part. end. No.
no, I don't even have to I don't tolerate this kind of attitude. Because that's why I'm filing all the charges against anybody who are involved actually in these ghost projects that have been discovered by the President. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang, inyong saksi. Gusto ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon na blacklisted for life ang mga contractor na mapatutunayang may ghost project o substandard na proyekto. At sa Senado naman, hindi lang mga ghost project ang sinilip, kundi pati ang pamumuhay ng ilang opisyal ng DPWH. Saksi, si Ian Cruz. Aminado si Engineer Henry Alcantara, may kapabayaan siya nang magtiwala sa pirma ng mga tauhan niya bilang hepe ng 1st Engineering District ng Bulacan. Naka-preventive suspension si Alcantara ngayon sa gitna ng alegasyon na may ghost flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon kay Alcantara, pumirma rin siya sa mga kontrata at proyekto dahil nagtiwala sa pirma ng kanyang mga tauhan. Ngayon, pipirma ka doon sa papilis para mabayaran yung ghost project na yan. Sir, Di ba? If I may explain po, Your Honor. Hindi, tinatanong ko, pumipirma ka ng papel, di ba? Yes po, Your Para Honor. makaklaim sila ng full payment. Yes po. Okay. Ibig mong sabihin, pumirma ka ng papel ng isang ghost project, district engineer ka, tapos ngayon magmaangan ka sa harapan namin na hindi mo alam dahil inaasa mo lang sa mga tao mo sa baba. Pag may pirma sila, pirma ka lang rin. 5 taong nakaupo si Alcantara sa Bulacan bago nilipat sa Region 4A nitong Hunyo. Nang marinig ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpa-audit siya sa mga dating tauhan sa mga flood control project nila sa Bulacan, sina Engineer Bryce Hernandez at isang Engineer Galang. Doon nalaman na may mga problema nga, kaya nag-report daw agad sila kay nooy DPWH Secretary Manuel Bonoan. Isang kauupo lang po na construction chief ang nagpunta po sa akin. Dalawa po actually, si Engineer Galang, ang hepe po ng planning. At nagsabi sa akin na, boss, parang meron kaming nakikita na posibleng wala po. Nung pong meeting na yon, kausap ko po silang dalawa, totoo ba? At kasama po yung mga ibang hepe, ako po yung nagsabi na sabihin nyo sa mga kapwa hepe nyo, ako'y walang kinalaman dyan sa mga ganyang gawain. Nag-confess ka naman kay Secretary Bonoan. Nag-report po ako na may possible pong... I'm not saying that you reported. I am saying that you confessed to him that an amount of something like 7.3 billion was really wasted on flood control projects. Wala pong ganong teorya po, Your Honor. Isa sa pinasight for contempt ng mga senador, si Engineer Hernandez dahil sa di pagdalo sa pagdinig. Inungkat din ng mga senador ang pagkakasino umano ng grupo ni Alcantara. Pero yung grupo niyo raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inaamin ko po, ako po'y nakakapasok sa casino, Your Honor. Hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inaamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabihin sa isang buwan, yung grupo nyo po? Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Tinanggap na ni Pangulong Marcos ang pagbibitiw ni Bonoan bilang kalihim ng DPWH. Ayon sa Pangulo ay dahil sa command responsibility. Basically, that he took responsibility because it was under all of these things happened, all of these problems happened under his watch. Sec,
Anong punto bakit ka nag-resign? Nung nakaraan, sabi mo naman hindi ka mag-resign. Well, I think it's been lingering na dito, clamor, and I think for accountability and to give the President a fresh, yung mapurso lahat yung institutional reform that he would like to do. I think it would be better for me to, for somebody else to take over, fresh start. Bago siya umalis, sabi ni Bonoan, meron na raw silang natuklasang mga ghost project. Meron na rin kami natutuklasan, but I think I'll leave it to Secretary Vince. I'll transfer the documents to Secretary Vince Dizon anytime na makapag-usap na kami. Ang pumalit sa kanyang Secretary Vince Dizon, ipinag-utos na ang courtesy resignation sa lahat ng opisyal ng kagawaran mula sa mga undersecretary hanggang sa mga district engineer sa bansa. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Pinababago rin ni Dizon ang mga kalakaran sa pagbablacklist ng mga tiwaling kontraktor. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po blacklisted for life ang kontraktor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. Inihahanda na rin ni Pangulong Marcos ang kautusan para buuin ang isang independent commission na mag-iimbestiga at magpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. The independent commission will be the investigative arm so that they will continue to investigate whatever information is received. It will be sent to them. They will investigate it, and they will make recommendations as to how to proceed, whether kasuhan itong mga ito or a ombudsman o dalhin sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to the executive what to do with certain parties who have been found to be part of all of this corruption that's been going on, not only in flood control but all of the works of the workings within DPWH. Kinausap din ni Dizon ang DTI para sa malawakang revamp ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na nasa ilalim nito. Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson, may conflict of interest dahil ang PCAB ang tagabigay ng lisensya sa mga kontraktor, pero 2 sa 3 miyembro ng board nito ay kontratista umano ng gobyerno. Ayon kay Lacson, may mga aligasyon din ng accreditation for sale. Bumuo na ang DTI ng fact-finding team para sa investigasyon sa PCAB. Ang PCAB, inaming may mga kontraktor nga na miyembro ng board. SIAP itself, has already issued a board resolution stating that a third party will be investigating all of the members of the board of PCAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Magkakaroon din daw ng third-party investigation ang Construction Industry Authority of the Philippines para silipin ang anomalya umano sa paglisensya sa mga kontraktor. Hindi nyo ba alam na gano'n ang kalakaran ngayon? Na pag na-blacklist itong kumpanya na ito, gagamit ng ibang kumpanya o magbubukas ng ibang kumpanya? When a company is blacklisted by any government agency, then we actually suspend their licenses. We do a lot of investigations and we also resolve a lot of cases. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Kinwestiyon po sa pagdinig ng komite sa Kamara kung paano nabigyan ng contractor's license ang kumpanya ni Sara Diskaya, gayong inamin niya mismo na minsan
ay nagsasabay-sabay magbid sa parehong mga proyekto ang 9 na kumpanyang hawak niya. Ang na-relieve na DPWH engineer naman umaming hindi niya personal na na-inspeksyon ang ilang flood control projects na idineklarang tapos at bayad na. Saksi si JP Soriano. I'm getting very angry. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Completed na raw base sa report ng DPWH ang flood control project sa Baliwag, Bulacan na ginastusan ng mahigit 55 million pesos. Pero nang inspeksyonin ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Agosto, wala siyang kahit anong nasilayan. Isa lang yan sa mga proyekto sa Bulacan na tinalakay sa pagsisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ang problema kasi, nabayaran ng mga kontraktor kahit hindi umano ininspeksyon ang mga proyekto. Pag-amin ng na-relieve na opisyal ng DPWH na nakapirma sa mga kontrata, may pagkukulang siya sa nangyari. Paano po nangyari yung ba't nabayaran po? Wala naman pong kahit na isa. Ghost nga po Just want to explain, sir, that there was a certification signed by the project engineer and the implementing section chief. Pero hindi po ba dapat tinitignan nyo muna? Your Honor, as I told you, napakarami pong papel na dumadaan po sa akin everyday. Do you believe you are responsible for that? Actually po, ang negligence on my part, inamin ko po may kakulangan ako dahil I did not personally go to it. O dapat talaga kasuhan ka. Sabi ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, bago siya magbitiw sa pwesto, may pauna ng natuklasan ang pinasimulan niyang investigasyon. There are 2 projects that we have noted that these are ghost projects. So yung dalawa dagan pa yon. Baka, Yung ghost. tingnan natin kung ano yung maibigay dun sa validation team natin. Nanindigan si Bonoan na wala siyang kinalaman sa katiwalian. 5 kontraktor ang ipapasubpina dahil sa pang-iisnab sa investigasyon ng Infracom. Nagkainitan naman sa pagdinig ng magmosyon si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice na imbitahan sina ako Bicol Representative Erizalde Co, dating chairperson ng House Committee on Appropriations at dating Senator Grace Poe, dating chair ng Senate Committee on Finance para ipaliwanag ang umano'y budget insertions. Tutol dito sa Iloilo Representative Janet Garin, habang suportado ito ni Navotas City Representative Toby Tiangco. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah, just to, on the I have the record. floor. On the record. Sa huli, dinifer ni Erice ang kanyang motion para mabura ang dudang baka lutuin ng komite ang findings ng investigasyong sangkot ang ilan nilang kasamahan. Pinagsusumite ng Infracom ang lahat ng kongresista ng listahan ng kanilang mga negosyo at interes na posibleng konektado sa flood control projects. I believe we need to assure the public that this investigation will not be a whitewash. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real. Inusisa rin sa pagdinig ang opisyal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na si Attorney Herbert Matienzo. Papaimbestigahan ka namin, attorney Kasi ang ano namin, ang info sa amin, nakatira ka sa Ayala Alabang at ang dami mong sasakyan. Hindi po. Anyway, re-request natin na i-lifestyle check itong si attorney dahil ang balita rito, ito yung pasimuno na nagbebenta ng ng mga registration sa pickup. Ako po ay nakatira lang po sa Kupang Muntinlupa po. Sa pagdinig, natanong din ang opisyal ng PCAB kung paano nabigyan ng contractor's license ang mga kumpanya ni Sara Diskaya. Gayong inamin mismo ni Diskaya sa pagdinig ng Senado na ang 9 na construction firms niya ay minsan nang nagsabay-sabay magbid sa ilang flood control projects ng DPWH. Noon pong sila po ay nag-apply, hindi pa po lumabas na sila pa po ang beneficial owner. So why did not the PCAB do its job and at least call their attention?
Gaya po ng nasabi ko po, Your Honor, ito po tinitingnan na po ng aming ahensya ngayon dahil kahapon lang po hayagang nabanggit po na sila po talaga ang beneficial owner po nung siyam na nabanggit pong construction company. Parang mahirap mapaniwalaan yun kasi same-same yung mga pangalan ng mga companies nila. Dahil sa pag-amin ni Diskaya, sabi ng PICAP, We plan to institute an action po against the 9 companies po which Miss Sara Diskaya mentioned yesterday po na they sometimes all of them po join in the same bidding po, notwithstanding the fact that she also mentioned that they are the beneficial owners. Sumalang din sa pagtatanong ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na si Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang kaibigan ni Senador Chis Escudero at nag-donate umano ng 30 million pesos sa kanyang kampanya noong 2022. Last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes po. And more or less, magkano po daw ang inyong na-donate sa kampanya ni Senator Chis? 30 million po. Pero paglilinaw ni Lubiano, Personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Chis yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a person. nauna nang sinabi ni Escudero na wala siyang kinalaman sa pagtukoy ng anumang proyekto sa gobyerno. Ang pagdawit sa kanya sa isyu ng flood control, bahagian niya ng demolition job laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Plunder o pandarambong ang reklamong posibleng kaharapin ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa House Infrastructure Committee na nag-imbestiga sa flood control projects. Dagdag ng komite, hindi sapat na inamin ni Alcantara sa pagdinig na may pagkukulang siya. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Bago pa pumutok ang issue ng flood control projects, nakapanayam ng GMA Integrated News si dating District Engineer Henry Alcantara ukol sa problema ng mga lubak-lubak na kalsada noong 2022. District Engineer pa siya noon ng 1st Engineering District Office ng Bulacan. Actually, most of the national roads po namin, ang Manila North Road, ay talaga naman pong medyo heavily damaged na po yan because of the overloaded trucks na dumadaan sa amin. 3 taon makalipas, si Alcantara ginigisa ngayon sa kaugnayan niya sa ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Nabunyag pati ang pagkakasino niya at paggamit ng alias para makapagsugal. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, inusisa si Alcantara sa kanyang naging karera sa DPWH. Kwento ni Alcantara, natubong Bukawe, Bulacan, engineering graduate siya mula sa University of Santo Tomas. Nagsimula raw siya sa DPWH noong 1994. Ano pong unang posisyon na hinawakan po ninyo? I was nagsimula po ako job order. Ang item ko po ay laborer 1, naging laborer 2, naging engineer 1. Every 6 months po because I was a casual employee at that time. Taong 2019, naging district engineer siya ng 1st Engineering District ng Bulacan. Sino ang nag-assign sa iyo to be a district engineer? The former Secretary Mark Villar. Secretary Mark Villar. Yes, sir. Ano bang ibig sabihin nun? Malakas ka ba kay Secretary Mark Villar o ikaw lamang ay tamang tao na ilagay dyan? Nag-apply lang po ako, Your Honor. Bago siya na-relieve, na-promote pa si Alcantara bilang officer in charge ng Office of the Assistant Regional Director ng DPWH Region 4A nitong Hunyo. Bilang pinuno ng Bulacan 1st District Engineering Office, hawak ni Alcantara noon ang 13 LGU sa Bulacan, kabilang ang mga bahaing bayan ng Hagonoy, Baliwag, Kalumpit at Malolos. Ang kanyang District Engineering Office ang may pinakamalaking project cost sa lahat ng implementing office ng DPWH.
Merong 450 flood control projects. Ang total cost ay 28.9 billion base sa datos sa sumbong sa Pangulo website mula 2022 hanggang 2025 noong panahon ni Alcantara. Sa ilalim ni Alcantara, pinatupad ang reinforced concrete river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan na inaward sa Sims Construction Trading. Ito yung proyektong nabuking ni Pangulong Marcos na isa palang ghost project. I'm getting very angry. Sa pagtatanong ng House Infrastructure Committee kahapon, lumabas na inaprubahan ni Alcantara ang pagbabayad ng 55 million pesos sa proyekto kahit hindi ito nagawa. Si Alcantara rin ang pumirma sa 2 pang kontrata para sa 2 pang kinikwestyong flood control project sa Bulacan. Isa kasama ang St. Timothy Construction Corporation ni Sara Diskaya at isa kasama ang Wawaw Builders. Kayo po ba nag-propose ng mga projects na ito para may sali doon sa NEP ng district office nyo? Yes, Your Honor. Yes. So, kayo ang nag-propose. Walang iba kundi kayo. Yes, Your Honor. Okay. So, walang politiko na involved dito. Kayo po ang nag-propose na ito. Yes, Your Honor. Babalaan ng House Infrastructure Committee, reklamong plunder ang posibleng harapin ni Alcantara. As soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin ang maximum criminal charge na pwede pong ikaso kay District Engineer Alcantara sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Sa pagharap ni Engineer Alcantara sa House Infrastructure Committee kahapon, inamin niyang may pagkukulang siya. Pero hindi ito ubra sa Infracom dahil malaki raw ang papel ni Alcantara sa mga umano'y ghost at substandard flood control projects. Negligence is going to be his defense in court. And this is something that we reject. Ikaw yung boss ng opisina. Hindi ba? So you cannot pin the staff down, you cannot pin the ordinary employee down. It was you who was the boss in the district engineering office. Wala hong iba. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara. Pagtitiyak ng House Infrastructure Committee, mananagot ang iba pang sangkot sa mga questionableng flood control project. Hindi lang ho siya fish, no? Baka whale. Yung pong, kasi talagang, ang dami ho talagang mga bagay ho na, na talagang pinakialaman niya eh. Dito po, and syempre may showing pa ho talaga na yung kanyang lifestyle is really different from, ordinary engineers, ordinary employees of DPWH. Ang majority leader sa Senado na si Senador Joel Villanueva, dumistansya at iginiit na wala siyang transaksyon kay Alcantara. Pinaplano rin daw niyang magharap ng reklamo laban sa mga nagpapakalat ng mga larawan at video na kasama niya si Alcantara. Sir, wala kayong transaction with Alcantara? Wala kayong transaction? Ano ba yung transaction? District engineer siya. Lahat ng senador, lahat ng sekretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandun nakakasama siya. So, yun ba is an evidence na sangkot? Bakit si Joel lang yung tinuturo? Bibigyan ko kayong lahat ng picture nilang lahat. Bibigyan ko kayong lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluhin. Kaugnay naman ang nabunyag na pagsusugal ni Alcantara kahit bawal sa mga taga-gobyerno, nagpaalala ang Malacanang. Alam po nila yan. Hindi na po sila dapat pagsabihan. Kahit po yung online gambling, hindi po pwede. Bawal po yun. So, malalaki na po sila. Responsibilidad nila yan na dapat maging matino silang public official. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sibak na po sa pwesto si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na idinadawit sa isyu ng anomalya sa mga flood control project. Ang sa DPWH, blacklisted habang buhay ang Wawaw Builders. Nasangkot naman sa umano'y ghost flood control project sa Plaridel, Bulacan. Saksi, si Joseph Moro.
Nagkukumahog ang mga tauhan ng isang subcontractor na magtayo ng dike sa barangay Sipat Plaridel, Bulacan nang abutan sila ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina. Pinapatag pala ang mga gilid ng ilog at may bahagi ng diking binubuo pa. Hindi sako loob niya. Hindi po, sir. Baka sako loob niya. Masisira din po ako pag Tagay mo. Para makita nila hindi ano. para hindi pasukin ng putik. Para hindi pasukin ng tubig sa putik. Para lang, sir. Pero loob niyan, sir, buo? Opo. Buhos? Buhos yan, Buhos sir. yan. Ang flood control project na yan sa tabi ng Angat River, June 2024 pa, idineklarang 100% complete ng contractor na Wawaw Builders matapos ang 3 buwan lamang na konstruksyon. Pero ang lumabas sa inspeksyon ni Dizon, bukod sa wala naman talagang trinabaho noon, 3 linggo pa lamang nakakontrata ang naroong subcontractor ngayon o pagkatapos lamang napaputukin ng Pangulong umano'y anomalya sa flood control project sa bansa nitong Agosto. Patay na, pinipilit buhayin. Siguro, 3 weeks ago, umiinit. Nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Wala na to ghost project ito eh. Klarong-klaro. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Taong 2024 nang sumingil na sa gobyerno ng 96.5 million pesos ang kontraktor na ito. Pero 3 linggo lamang ang nakakaraan ayon kay Secretary Dizon, biglang hinabol yung pagpapagawa nitong flood control project na ito. At ang kontrata sa subcontractor, 700,000 pesos lamang. Pero itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Lumutang din ang tanong kung bakit nga ba naglagay doon ng flood control project gayong last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talaga baha. Oh. Pero ito talaga, wala to last year. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. Ang nakapirmang tapos na ang proyekto, sina dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez at OIC Assistant District Engineer JP Mendoza. Sinibak na sa pwesto ni Dizon si Alcantara. Pinasisibak na rin niya sina Hernandez at Mendoza. Pinakakasuhan din ng 3 sa ombudsman. Obviously, criminal to. No, criminal to. Pag nanakaw ito 100 million. Sa isang text message, sinabi ni Alcantara na iginagalang niya ang naging hakbang ni Dizon. Dati rin niyang pinaliwanag sa mga pagdinig na pinagtiwalaan niya ang kanyang mga tauhan sa pagpirma sa mga proyekto pero inamin din niyang pagkakamali niya ito. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Hernandez at Mendoza. Habang buhay ng blacklisted ang Wawaw Builders sa pagmamayari ni Mark Arevalo na humarap sa Senado at nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Blacklisted din ang Sims Construction Trading na kontraktor sa isa pang ghost project na binisita ni Pangulong Marcos sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Pakakasuhan din sila sa DOJ. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Arevalo at ang may-ari ng Sims Construction. Kasunod ng pag-inspeksyon ni Dizon sa Bulacan, sinabi ni Representative Terry Ridon, co-chair ng House Infrastructure Committee, na BICAM insertion ang naturang proyekto ng Wawaw Builders. Aniya, hindi ito kasama sa panukalang budget na lumusot sa Kamara para sa taong 2024. At nailagay lamang ng mag-asamang talakayin ng Kamara at Senado ang national budget. Ilang beses naging mainit na usapin ang paglagda ng taunang pondo ng bansa dahil sa ilang inihahabol umunong mga probisyon. Sa DPWH, naghain na ng courtesy resignation ang lahat ng 6 na undersecretary. Pero pinagsusumiti rin ang kanilang courtesy resignation pati hanggang sa mga assistant district engineers. 2 linggo ang ibinigay ni Dizon sa kanyang sarili para organisahin ang ahensya. Problema kasi, baka maubos. Babaguhin din daw niya ang budget ng DPWH bago isumite ulit ito sa Kongreso. Susuyuri ng mga flood control project, tatanggalin ang mga nadobleng proyekto at yung mga tapos na pero may nakalaang pondo pa rin. We have to really trim that fat. Because ang daming fat dyan sa budget na yan. Tabi na lang po sa aking mga kasamahan sa DPWH.
yung nagbuo nitong budget na to. No? Pati na rin kay Secretary Manny. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.